inheritance and the redeemed and of the people of Israel. And the Lord bless the reading of His words. Number one, what is transformation? Ano raw po ba yung pagbabago ng nyo? One picture of transformation, it looks like yung mga cartoon characters natin na transformer. No? Nagbabago yung ano. Yan. Para makakita natin yung larawan ng transformation. It's either change in form or external appearance or yung metamorphosis natin na tawag or renewed. Yan. Mababasa natin doon sa Romans chapter 12 verse 2, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and Philippians chapter 3 verse 21. Let us take a look how Paul transformed his life from being a persecutor of the church. Doon sa number 2, sabi na who can summarize the story of Saul transformation. Saul swore to wipe out the Christian church after Jesus was crucified. He had decided to receive a letter from the high priest to arrest any followers of Jesus in Damascus. So, mabasa natin doon sa Acts chapter 9 kung paano tinawag ng Diyos si Saul. No? Si Saul. At siya ay nag-transform at siya ay naging si Pablo o si Paul. So makita natin yung pamamaraan ng Diyos. Paano niya binabago yung isang tao mula sa pagiging kaaway tungo doon sa pagiging alagad ng ating Panginoon Diyos. Makikita natin doon sa Acts chapter 9 verse 1 to 22 yung buhay ni Apostol Pablo mula doon sa kanyang kalagayan bilang isang Pariseo, isang may kapangyarihan sa panahon na yun, at siya ay nakasa na maging taga-usip ng mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Number 3, what qualities, characteristics did Saul have? Ano bang meron si Saul? Ano ba yung yabang na meron siya doon sa panahon niya? No? He was motivated, goal-driven, hard-hearted, firm in his beliefs or values, and a merciless persecutor. His life was so quick, so turbulent, like something struck him down. So, yung tipo ni Saul nung panahon niya, kung siya ay Pariseo, talagang siga-siga siya, kumbaga sa ating common words. No? Siga-siga siya. Iniisip niya kaya niyang gawin kasi meron siya nandun siya sa power. Yan. So, pagka-i-review natin doon sa kalagayan natin ngayon, yung political situation natin ngayon sa Pilipinas, ito yung mga tao na mayroong kapangyarihan. No? At ginagawa nila lahat yung kaya nilang gawin doon sa panahon na sila ay nandun sa poder. Pero makikita ninyo, ang Diyos, ang siyang nagbabago ng takda ng tao sa kanyang panahon. So, meron mga pagpaparang katulad din ang nangyari kay Apostol Pablo. Acts chapter 9 verse 1 and 2 and Acts chapter 9 verse 4 to 6. So, kayon na ang kalagayan ng Apostol Pablo during the time na siya ay isa pang persecutor ng ating Panginoon sa Kristo at ng kanyang mga tagasunod. Number 4, how Jesus transformed Saul's life. Paano binago ng Diyos ang buhay ni Saul? So, people or Jesus decided to leave Saul's life completely upside down. So, binago na ng Diyos. Binaliktad yung buhay. Yung kalagayan at yung kasaysayan ni Pablo ay naranasan natin mga kapatid. Ito ngayon din dati tayo. Yung buhay natin ay tayo ay kaaway ng Diyos, sabi ng Bible. People that experience the transformation from God ay still enemy of God. No? Kaaway talaga siya ng Diyos. Kung hindi pa niya naranasan na siya ay magpuli sapagkat ang sabi ng Bible, ang lahat ng tao hindi mananampalataya ay patay sa harapan ng Diyos.
Kaya yun yung kalagayan. Kahit na siya ay makapangyarihan, kahit na anong klaseng buhay na siya dito sa lupa, as long as he did not receive the transformation from God, mananatili siya doon sa kalagayan na sinasabi ng Bible na patay dahil sa kasalanan. He hadn't became aware of the horrible things that he had done. Yan. Naging naisip niya nung panahon na tinawag na siya. Kasi for 3 days, he was blinded and neither for 3. Jesus basically told Saul to seek girls and take a new approach of life. Especially with his ways instead, Jesus commanded Saul to deliver the gospel to the Gentiles. So makita niyo yung transformation, minsan kasi kailangan gumamit ang Diyos ng paraan para mamulat at makita ng tao yung kanyang limitasyon. Makita ng tao yung kanyang kakayahan at kung hanggang saan yung kanyang kaya gawin. So imagine, nung panahon na nakulang kasi si Saul, nawala na yung yabang, nawala na yung kanyang power. Kasi wala na siyang magagawa dahil bulag na siya eh. No? But during that time, 3 days and 3 nights na siya ay nag-meditate, itinaalala ng Diyos sa kanya yung kanyang kalagayan bilang tao na mayroong limitasyon at mayroong hangganan yung kanyang kakayahan at kapangyarihan. So, ginamit ng Diyos si Ananias, sabi ko sa Acts chapter 9, verse 17 to 14, and John chapter 3, verse 3 to 6, gumagamit ang tao o ang Diyos ng tao para ipahayag, ipalating yung pagtawag sa Kanya. Kung kasi ninyo, dito bago tayo na-convert, bago natin tinanggap yung pananampalataya sa ating Panginoon. Kung may mga ginamit na tao sa ating, di ba? Amen. It's either yung aral, it's either yung mga kapatiran na nagpatutok sa atin kung sa kanilang mga buhay, pananampalataya at pagkatapos ay na-realize natin dahil naniniwala tayo that when we realize ourselves, our limitation, ang Diyos ay nagpadala na ng Espiritu na binuhay para sa iyo upang makilala mo ng totoo yung Diyos. So nakilala ni Pablo ang ating Panginoon sa Kristo at tinanggap niya yung nakupiling na ipinadala ng Diyos kay Ananias, na sinabi ni Ananias na siya ay gagawin ng Diyos para sa mga hindi. Number 5, what transformation took place at their soul was blended? There was a transformation that took place with Saul. So, sabi ng Bible, may mga parang kalistis na nalaglag mula sa kanyang mga mata. At pagkatapos nun ay nagpalit ng muli yung kanyang paningin at siya ay nagpapautismo at naniwala siya doon sa pananampalataya na tinataglay ng mga na-convert ng ating Panginoon sa Kristo. Yung mga naniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Naniwala din siya sa pananampalataya niyo. Ang pangalan ni Saul ay pinalitan bilang Paul. At sa halip na kanyang gamitin yung kanyang mga abilidad sa pamumuno at yung kanyang katapangan para mag-usig at magparatang at manguna sa iba pang mga gawain na laban sa Diyos, siya ay nagtasa ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita o ang salita ng Diyos sa mga tao na siya dati niyang kinamumuhian. Bakit ito na yung iba ka? Dati, pagkaayaw-ayaw mo doon eh. Pagkatapos, isang umaga na natin yung panahon na ikaw pala na yung nagsasalita tungkol doon sa mga bagay na ayaw ko. Di ba kayo tayo natin? Ayaw natin mag-iikot sa Diyos, ayaw natin sumunod sa Diyos. Basta kilala na natin ang Diyos, okay na.
tayong pinapaalala bilang kayo seeker. Kapag galing mo, may mga ministry binigay sa atin ng Diyos, may mga gift na binigay sa atin ng Diyos, specific gift that we should obey to follow. So gawin natin ito kasi hindi dahil gusto lang natin maginaga o kaya ayusin natin gawin ang gusto natin. Kundi ginagawa natin ito dahil yun ay gusto ng Diyos. Amen. Katulad ng ginagawa ni Paul. Imagine, biglang kumangyo eh. Dati ayaw, ngayon gusto na. Dati hindi siya naniniwala, bigla naniwala siya at siya mismo yung nakuna doon sa pangangalan pagdating doon sa Damascus. Kaya yung mga tao dito, hindi ba dati yan yung umuusig sa atin? Bakit kaya hindi yung sinasabi niya? Kaya lalong naguluhan yung mga tao para hindi kaagad sila naniwala. Nung magpahayag si Paul ng kanyang pananampalataya at ipangalan niya ang Ebanghelyo sa mga hindi. Pinakunahan niya ang mga tao sa Panginoon at pinanatili niya yung kanyang reputasyon bilang isang dakilang alagad ng ating Panginoon Diyos. Nung makita niyo yung kanyang paninindigan, he turned 360 degrees, o 180 degrees. Kasi pag 360, yung pa rin ito, so 180 degrees, bumalik ka yung pananampalataya. Dati kaaway ng Diyos, ngayon ay siya na yung mensahe ng Diyos. Hindi pa dati, hindi tayo. Mga kapatid. Naniniwala ba kayo, mensahe tayo ng Diyos? Amen. Mensahe tayo ng Diyos. Amen. Kasi nung tinanggap natin yung kaligtasan mula sa Diyos, inuwi ng Diyos sa Espiritu natin, pinahayag ng Diyos yung kanyang plano sa atin at yung plano na tayo ay magiging. Paano kung pastor tayo magiging